Habang nagmamaneho si Cornelia ng kanyang kotse, lihim siyang napapaisip ng mabuti hinggil sa kakaibang aura ng kanyang matalik na kaibigan na nakaupo ngayon sa passenger seat. Ngumingiti kasi ito habang busy sa pagke-cellphone at kanina pa napapansin ito ni Cornelia dahil sa madalas niyang pagsulyap sa kaibigan. Mukhang maganda ang araw mo, Vanessa. May good news na ba ang love life mo? Kitang-kiti na siyang usisain ito ngunit ayaw niyang magambala ang moment nito. Ngunit sa huli ay lumabas na talaga sa bibig niya. Nakakatawa kasi itong mga memes na nakikita ko. Akala ko naman may magandang balita ka na riyan, hindi ba tumalab yung pagpapakabait mo sa type mong lalaki? Ay dadaan kasi niya si Vanessa sa condo unit nito bago tuluyang tumungo sa bangko. Lumabas naman sa screen ng cellphone ni Vanessa na low na ang battery nito kaya in-off na lamang niya ang mobile data nito at saka kasunod na in-off ang cellphone, matapos ilagay ito sa kanyang bag. Tumingin siya kay Cornelia. Well, effective nga naman yung pagpapakabait ko sa kanya. Ang totoo naman ay palusot lamang niya ito, dahil nilandi pa nga niya ang asawa ni Cornelia. Humantong pa nga sa pagtataksil ang naganap, may nangyari sa kanila ni Amber nang walang kaalam-alam si Cornelia. Wow, that's great, keep it up, Vanessa. Hindi pa rin siya makapaniwalang nagawa ito ni Vanessa, ang pagpapakabait. Si Vanessa na walang ibang ginagawa kundi ang lamandi at makisalamuha sa mga lalaki, at bagay na hindi alam ni Vanessa na pati asawa niya ay inaakit na ng kaibigan. Of course, pagsang-ayon ni Vanessa, pinupush mo talaga ako sa asawa mo, Cornelia. Basta, chikahan mo ako kung ano na ang ganap dyan sa love life mo. Hirit ni Cornelia at binigyan ng mabilis na sulyap si Vanessa. Oo naman, no, by the way, Cornelia, anong oras ka uuwi mamaya sa inyo? Hindi ako sure, but I think, hindi naman ako magtatagal. Uuwi na lang agad ako kasi si Amber lang ang nasa bahay kasama ng mga bata, wala si Manang Doria. Okay, bakit mo naman natanong yan? Naiwan ko pala ang folder na dala ko kahapon, nasa guest room yata. Kailan ka pa naging ulyanin, Vance? Wika ni Cornelia sabay tawa ng marahan na ikinairap ni Vanessa. Wala ka naman yatang dalang folder kahapon, pero baka meron nga, hindi ko lang napansin. Kunin mo na lang sa bahay mamaya. Kinabahan naman bigla si Vanessa sa sinabing yun ni Cornelia, buti na lang dinugtungan nito ang sasabihin, totoo naman kasing walang folder na dala si Vanessa sa bahay ng Heneres. Ilang saglit lang, huminto na ang kotse sa tapat ng building kung saan naroon ang condo unit ni Vanessa, bumaba agad si Vanessa at kumaway sa kaibigan. Thank you so much, Cornelia, bye, no problem, sige, alis na ako, bye. Sumalampak sa kama si Vanessa pagkarating niya sa condo unit niya, abot hanggang tainga ang kanyang ngiti. Napapikit pa siya at dinama ang hanging nalalanghap niya. Naalala niya bigla ang init na nangyari kagabi sa kanila ni Amber, ang pakiramdam ng sandata ng lalaking inaasam niya na nakapasok sa loob ng kanyang hiyas, sobrang sarap. Sumagi naman bigla sa isip niya ang maraming tanong na tanging siya lamang ang makakasagot. Ano ba talaga ang tunay kong pakay kay Amber? Katawan o pagmamahal? Katawan lang ba talaga ang habol ko sa kanya? O ang kanyang pagmamahal ang aking hinahanap? O hindi kaya'y parehong katawan at pagmamahal ang aking nais mula sa kanya? Iyan ang mga katanungang nasa isip ni Vanessa, ngunit sumagi naman sa kanyang isip ang mukha ng kanyang matalik na kaibigang si Cornelia, nakangiti ito at bakas sa mukha ang kagandahan at kasiyahan. Mahal ko na talaga si Amber, Cornelia, pasensya ka na. Pero mas pipiliin ko ang sarili kong kaligayahan, mamahalin ko si Amber. Kahit na bawal, kahit na mali, kahit na masasaktan ang mga bata, at ikaw, minsan lang akong umibig at si Amber ang lalaking mahal ko, nariyan ka naman para sa mga bata. Kaya akin na si Amber, sanay naman ako sa mga sasabihin ng ibang tao sa akin, I'm willing to break our friendship basta't makuha ko lang ang lalaking mahal ko, na kaya ko naman yung mga panahong wala ka sa tabi ko, kaya kong mag-isa kahit wala akong kaibigan, yun din naman ang uso ngayon, hindi ba, ang taksil na kaibigan. Napangisi si Vanessa habang tumutulo ang mga luha, pagkuwan ay tumatawa na siya na parang nahihibang. Nakatitig si Amber sa kawalan, wala siya sa sarili at nakatunganga lamang habang magkatabing natutulog sina Morris at Fiona sa tabi niya sa kama ng kwarto ng mga bata.
Ilang sandali ay pumasok na naman sa isip niya ang alaala ng nangyari kagabi, ang kasalanang nagawa niya kay Cornelia, ang pagtataksil niya sa asawa niya. Dumating sa puntong bigla niyang napaghambing ang dalawang babae. Mas maganda ang asawa niyang si Cornelia kaysa kay Vanessa, nasa asawa na niya lahat, kaya mahal na mahal niya ito, lalong-lalo na ang kabutihan ng loob nito, kaya hindi lubos maisip ni Amber kung bakit nagawa pa rin niyang magkasala, wala naman siyang nararamdaman para kay Vanessa kahit nakititing man lang, sinasabi niyang nadadala lamang siya ng init at tawag ng laman, at isa pa ay inaamin din niyang magaling sa kama si Vanessa. Ipagpapalit ba niya ang mahal niyang asawa dahil lamang sa kahibangang pinaggagawa sa kanya ni Vanessa? Iba pa man din si Amber sapagkat siya'y hindi nakakaayaw kapag nasasarapan na. Nagbabadya namang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tila nagkaroon ng stress sa dami ng iniisip, hanggang sa dumating ang sandaling nakaidlip siya sa tabi ng dalawang anak nila, na panaginipan pa niya ang maganda at masayang asawa niya. Pagkagising niya ay tinawagan niya ang matalik niyang kaibigang si Darren upang papuntahin ito sa bahay kapag may oras ito at hindi na busy ngayong araw. Unti-unti nang dumidilim at nakahanda na si Vanessa na maghasik ng kalandian sa bahay ng Henrez, suot ang pagkaiksing skirt at damit na halos lumuwa na ang dibdib. Sa kabilang banda naman ay masayang nagkukwentuhan habang kumakain sina Cornelia at mga katrabaho niya. Chini-cheer pa siya ng mga empleyado ng bangkong pinagtatrabahuan niya nang ininom na rin niya sa wakas ang kanyang alak sa baso. Alam kasi ng mga ito na hindi masyadong umiinom si Cornelia. Pasulyap-sulyap naman ang gwapong si Delphine sa kanya at ngumingiti pa kapag nagtatama ang kanilang mga tingin, ngiti na lang din ang ganti ni Cornelia sa lalaki. Napabilang naman ang atensyon niya nang marinig ang usapan ni Raquel at kaibigan nito na nasa kabilang table na malapit lang sa kanilang pwesto. Ito yung dalawang babaeng nasa restroom noon. Wala na talaga kami, nakipaghiwalay na ako sa gagawang yun, wala siyang kwenta. Alam niyo ba kung sino ang karelasyon niya? Tumatawa naman si Raquel habang nakikinig sa kanya ang mga kasama nito sa table. Sino? Tanong ng babaeng kulay pula ang buhok. None other than one of my friends in high school. Tugon ni Raquel na ikinagulat ng mga kasama nito, pati si Cornelia ay nagulantang sa narinig. How did you find out about it, sis? Nakita mismo ng mga mata ko. Alam niyo ba yung mas masakit? She even smirked at me na parang sinadya talaga niya yon. Yung gagaw namang lalaking yon, hayon, kahit nakita ko na, dinidinay pa rin, kapal ng mukha niya. Oo, may pagkagaga ako pero hindi ako ganoon kagaga para hindi malaman kung ano ang nangyari. Samantala, nagpunta si Amber upang buksan ang gate nang marinig niya ang tunog mula rito. Nagbago naman ang ekspresyon ng kanyang mukha nang bumulaga sa kanyang harapan ang hindi niya inaasahang tao. Akala niya ay ang matalik niyang kaibigang si Darren, ngunit ang nakangiting si Vanessa ang bumungad sa kanya. Bago pa maisara ni Amber ang gate ay nakapasok na si Vanessa sa loob, ang liksi ng kilos ng babae dahil batid nitong ayaw siyang papasukin ni Amber sapagkat ayaw pa rin ito sa kanya. Hinabol ni Amber si Vanessa na ngayon ay malapit nang makapasok sa bahay. Buti na lang at naabutan niya ito. Mariin niyang hinawakan si Vanessa sa braso nito at hinila palayo sa pintuan ng bahay. Ouch, Amber, ang sakit, muntik pa siyang matamba nang bitawan na siya ng lalaki na ngayon ay nanlilisik ang mga mata sa galit. Ano na naman ba ang ginagawa mo dito sa bahay namin, ha? Nandito lang ako kasi gusto kitang tulungan sa pagbabantay sa mga anak mo. Iyan ba talaga ang pakay mo? Hindi mo ba talaga ako tatantanan, Vanessa? Amber, hindi ko, get out, ani Amber sa kalmadong boses ngunit halatang nagtitimpi lamang ito upang hindi mabulyawan si Vanessa. Pero, didn't you hear me? I said, get out now. Hindi naman makagalaw si Vanessa na sa kinatatayuan kaya hinatak siya ni Amber palabas ng gate, subalit sabay naman silang nagitla nang makita nila si Darren at tila naguguluhan sa nagaganap. Kita pa ng huli ang kamay ni Amber na nakahawak sa braso ni Vanessa. Nang mapansin ni Amber kung saan nakatitig ang mga mata ng kaibigan ay kaagad siyang napabitaw sa braso ni Vanessa. Why do you mean this, pare? Gulat na tanong ni Darren kay Amber. Nang mapatingin ang boss niyang si Darren, dali-daling umalis si Vanessa. Sinundan pa siya ng tingin ni Darren hanggang sa mawala na siya sa paningin nito. Pasok muna tayo pare, may kakaibang kutob si Darren na hindi niya maipaliwanag,
at kailangan niyang kumpirmahin ito mula mismo sa matalik niyang kaibigan na ngayon ay parang nababalisa na. At bakit narito ang secretary ko sa bahay niyo, pare? She's my wife's best friend, hindi ba? Yeah, I know, pero ano namang ginagawa niya rito nang wala si Cornelia? And, ano yung nakita ko kanina? Don't tell me. Tama itong iniisip ko ngayon. Yeah, tama ang iniisip mo, pare. That woman is luring me. What? Kahit medyo inasahan na niya itong marinig mula kay Amber pero nagulantang pa rin siya. Oo, pare, and that's why pinapunta kita rito para pag-usapan ang tungkol dito. Bilib din siya sa galawan ng malanding babaeng si Vanessa, at hindi niya lubos maisip na pati si Amber ay magagawa nitong akitin at tuksuhin. Paano ba ito nagagawa ni Vanessa sa matalik na kaibigan nito? That's why pinapunta kita rito, pare, I need your help. Kinakabahan siya sa sasabihin ni Paulo, baka itatanong nito ang kinatatakutan niyang tanong, alam naman niyang ayaw ni Darren sa mga taong nang-aakit o nanunukso ng mga may asawa na, at isa pa ay ayaw rin ito sa mga taong nagpapaakit naman o nagpapatukso kahit pa sabihin na mahirap pigilan, isa mismo si Darren sa mga sinubukang akitin ni Vanessa na secretary niya mismo pero napigilan niya ito, isang faithful na lalaki at asawa si Darren. Kailan pa nangyari ang pang-aakit ng babaeng yun sa'yo? Matagal na, bago ka pa man niya sinubukang akitin. I see, tell me honestly, pare, may nangyari na ba sa inyo ng Vanessa na yun? So, may nangyari sa inyo, Vanessa, it was not a question by Darren, it was a statement, instead, hindi pa rin nakaimik si Amber, bagkus ay tumango ito ng bahagya, ilang beses na ba? May nangyari isang beses, the rest were not that wild. Sa sagot na yun ni Amber, tumama ang isang kamao ni Darren sa kanyang mukha dahilan para bumagsak siya sa sofa. Nagulat si Amber sa ginawang yun ni Darren, hindi niya inasahang susuntukin siya nito ng malakas kahit pa magkaibigan sila. Gagaw ka pala, pare, not that wild, mapa-wild man, o hindi, may nangyari pa rin and you can't change the fact that you still cheated. Hindi naman nila alam na sa usapan nilang dalawa ay kanina pa pala nakikinig ang kanina pang dumating na si Cornelia. Aksidente nitong narinig ang pangalan ni Vanessa nang papasok na sana siya sa bahay, ngunit mas natigilan siya dahil narinig ang pang-aakit ni Vanessa kay Amber. Pagkarinig nga ni Cornelia na may nangyari kina Amber at Vanessa ay napakuyom siya ng mga kamao, nagbabadya ring tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandali ng huling sagot ni Amber, doon siya mas napakuyom lalo ng kanyang mga kamao, tumulo na rin ang kanyang mga luha, hindi niya akalaing magagawang magtaksil ni Amber sa kanya. At mas lalong hindi akalain ni Cornelia na magagawa siyang pagtaksilan ng matalik niyang kaibigang si Vanessa. Wala siyang kaalam-alam na inaahas na pala nito ang kanyang asawa, na pagtanto niyang kaya siguro bumibisita ng hindi pinapaalam ni Vanessa ay dahil aakitin nito si Amber. Nagugulat na lamang siya nang makita na lang bigla si Vanessa na nasa pamamahay nila. Sa isip niya noon ay okay lang ito dahil best friend naman niya. Hindi niya rin binibigyan ng ibang kahulugan ang pakikitungo ni Vanessa kay Amber. Naalala naman niya yung araw na nagkausap sila ni Vanessa sa coffee shop. Naitandaan niyang nabanggit nito si Amber. Tinanong din siya kung ano ang type ng mga lalaki at napunta ang usapan sa kung paano nahulog si Amby sa kanya. Iba na pala ang pinapakay ni Vanessa sa oras na yun. Sa isip din niya ay marahil kukunin ni Vanessa ang loob ni Amber. Kahit nasasaktan, kahit na mabigat ang loob, pinigilan ni Cornelia ang mapaiyak. Kunwari ay wala siyang alam tungkol sa nalaman niya, ngunit may pinaplano siyang gawin na siya lang mismo ang nakakaalam. Pumasok na si Cornelia sa loob ng bahay na parang walang nalaman, nakita siya ng batang si Morris na nakatayo sa kuna at may sinabi itong salitang hindi maintindihan. Napansin naman ni na Amber ang biglaang pagkadaldal ni Morris at sinundan nila kung saan ito nakatingin, pareho silang nagulat nang makita ang nakangiting si Cornelia. Cornelia, inilapag ni Cornelia ang kanyang bag at binuhat si Morris. Hello baby, na-miss mo ba si mommy? Ngumingiti naman si Morris bilang tugon sa sinabi ng ina saka tinuturo ang ama nitong si Amber na ngayon ay gulat pa rin. Labis ang kaba ni Amber dahil sa biglaang pagdating ni Cornelia at kinakabahan siya sa ideyang baka narinig nito ang usapan nila kanina lang ni Darren. Oh, napano kayo dyan? Anong nangyari sa mukha mo, hon? Nag-away ba kayong dalawa? Papalit-palit ang tingin ni Cornelia kina Amber at Darren.
Nang walang may kibo si Amber ay tumikim si Darren, "How's your anniversary, Cornelia? Ngayon yung anniversary ng bank kung saan ka nagwo-work, di ba?" "Okay lang naman, medyo nakainom ako pero kaunti lang, you know naman, I don't drink that much." "That's good, I need to go na, may gagawin pa kami ng misis ko." "Agad-agad, kara-rating ko lang eh, hindi ka na ba magdi-dinner dito?" "Thank you, but sorry, Cornelia, pero next time na lang siguro." "Sige, hatid na kita sa gate, no need." "Sige, ingat ka, ha? Send my regards to your wife." "Sure." Seryosong mukha naman ang kanyang ipinukol kay Amber nang lingunin niya ito sa huling pagkakataon bago umalis. "Hon, what happened to you? Are you okay?" Usisa naman ni Cornelia sa asawa niyang parang natuklo ng ahas dahil kanina pa hindi makakibo. Sa bagay, totoo namang natuklo ito ng ahas. Hindi lang basta ahas, kundi taong ahas. Matalik na kaibigan pa talaga ni Cornelia. "Magandang gabi, hon." Hinalikan niya sa pisngi ang asawa. Half-smile naman ang ibinigay sa kanya ni Cornelia. Nag-iiba talaga ang pakiramdam ng isang babae sa tuwing madiskubre nitong may hindi katanggap-tanggap na nangyari. Ang masaklap pa ay baka hindi na maibalik sa dati ang masaya at maayos na samahan. Nasa kwarto ng mga bata si Cornelia ngayon. Dito niya piniling matulog nang hindi pinaalam kay Amber. Umagos sa magkabilang gilid ng kanyang mga mata ang kanyang mga luha. Nakikita niya ang eksena kanina ni Darren at ng asawa niyang si Amber. Hindi maalis sa kanyang isip ang kanyang narinig at nalaman. Kung tutuusin ay hindi pa sapat ang pagsuntok ni Darren kanina kay Amber kahit na magkaibigan ang mga ito. Nasasaktan si Cornelia anuman ang kanyang gawin. Pinipilit niyang hindi masaktan pero niloloko lang siya ng sarili niya. Pinipilit niyang hindi maiyak pero taksil ang kanyang mga luha. Alisin man niya sa isip ang nalaman ay hindi niya magawa, kumikirot lamang ang kanyang puso. Iniisip niya kung paano ito nagawa ng kanyang mahal na asawa, ni hindi niya nakitaan ito ng kakaibang kilos upang may ibang babae. Palibhasa ay nakita at naramdaman niyang mahal na mahal siya nito. Samasagi sa kanyang isip kung bakit at paanong hindi napigilan ni Amber ang tukso, hindi man lang ba inisip nito ang matagal na nilang pagmamahalan at relasyon, lalo na ang mga anak nila, ganoon na ba talaga kahirap ang madala ng tukso? Sumagi rin sa kanyang isip ang matalik niyang kaibigang si Vanessa, ang kaibigang hindi niya inaasahang magagawa siya nitong pagtaksilan at ahasin ang kanyang asawa. Batid niyang ganoon talaga si Vanessa ngunit napakahirap tanggaping pati mismo siya na kaibigan ay sasaktan nito. Sinisisi niya si Vanessa ngayon, batid niyang ito ang gumawa ng first move upang tuksuhin ang asawa niya. At ang loko naman ay hindi nakapagpigil. May mga lalaking madaling maakit at matukso ng isang babae. Lalo na kung ang babae na mismo ang nag-first move, at mas lalo na kung malandi ito. Nakahiga naman sa kwarto nilang mag-asawa si Amber ngayon. Siya ay nagtataka kung bakit hindi pa pumapasok ang kanyang asawa. Akala niya ay tiningnan lang ni Cornelia saglit ang mga bata sa kwarto pero mahigit kalahating oras na at hindi pa pumapasok sa kwarto nilang mag-asawa. Lumabas siya rito at lumakad patungo sa tapat ng pinto ng kwarto ng mga bata. Kumatok siya at dahan-daang pinihit ang doorknob. Narinig naman ni Cornelia ang katok kung kaya't mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya. Nakatalikod na siya ngayon mula sa direksyon ni Amber na kapapasok lang. Ipinatong niya ang kanyang binti sa mga binti nito kasabay ang pagyakap niya kay Cornelia. Humalik siya sa leg nito. Si Cornelia naman ay nanatiling nasa kawalan ng tingin. Hinayaan lamang si Amber sa ginawa nito. Hindi niya magawang humarap sa asawa niya dahil sa kataksilang nagawa nito. "Hon?" Hindi sumagot si Cornelia. Pumikit lamang ito hanggang sa dinalaw ng antok. Hindi naman siya muling tinawag pa ni Amber. Sa isip ng huli ay marahil, tulog na ang asawa. Sa kabilang dako, nakahiga naman sina Darren at asawa niya. Sapat na sa kanya ang isang babae. Sapat na sa kanya ang asawa niya. Masaya siya rito. Kahit kailan ay hindi niya magagawang saktan ito. Lalo na't hindi niya magagawa ang pumatol sa mga babaeng may pagtingin sa kanya, at sa mga umaakit sa kanya. May prinsipyo at pinaghuhugutan si Darren, at iyon ay ang kanyang pagmamahal sa asawa at mga anak niya. Ayaw niyang masira ang pamilya niya sa isang haplos lamang ng ibang babae. Ngayon naman ay muling bumabagabag sa isip niya ang nalaman tungkol sa kaibigan niyang si Amber at sa sekretary niyang si Vanessa.
Lihim siyang napasmirk nang makita ang mukha ni Vanessa sa isip niya. Anong klaseng matalik na kaibigan ba itong si Vanessa at pinagtaksilan si Cornelia at inakit ang asawa nito, at ang loko naman niyang kaibigang si Amber ay nagpatukso naman. Gumalaw naman ang asawa ni Darren at napayakap sa kanya. Binaba ni Darren ang tingin sa asawa. Love, I have a question. Yes, love, what is it? What if nalaman mong may nangyari sa kaibigan mong lalaki at sa ibang babae na hindi niya asawa? Sasabihin mo ba agad sa asawa ng kaibigan mong lalaki ang tungkol dito? I think that's so hard to answer, love. Pero I think dapat na malaman ng babae habang maaga pa, kaysa naman magmukha siyang gaga at mas masasaktan pa siya lalo kapag tumagal ang ugnayan ng ibang babae at ng kaibigan kong lalaki. You know naman, I value and support my fellow women, good women, kung manloloko man yang lalaking yan. Naku, kahit kaibigan ko pa yan, hindi lang pektos ang aabutin niya sakin, kundi 100 sampal. Talaga, teka nga, ba't ba napunta ang usapan dyan? Don't tell me na ikaw yung lalaki at may babae ka. Aray, malakas na daing ni Darren sa ginawa ng asawa. Ikaw, ha? Kung niloloko mo ako, puputulan ko yan, I'm telling you. Hindi ko magagawa yun, love. Love na love kita eh. Pati na mga anak natin, ikaw lang din naman ang hanap-hanap nitong junior ko. Eh bakit mo tinatanong ang ganun? May kilala akong kaibigan noong high school, palusot ni Darren sa asawa. Okay, naniniwala ako sa'yo. Kilala kita, round 2. Round 2, sagot naman ng asawa, at ilang sandali lang ay nagsalo ang dalawa sa kaligayahan at narating muli ang kasukdulan. Sa trabaho, maagang dumating si Vanessa, habang nag-aayos ng mga files ay muli siyang napapaisip kung bakit naroon ang boss niyang si Darren sa bahay nina Amber at Cornelia. Kung ano ang pinag-usapan nina Amber at Darren, alam naman niyang matalik na magkaibigan ang mga ito. Baka sinabi ni Amber kay Darren ang tungkol sa pang-aakit niya kay Amber at baka sinabi rin ni Darren kay Amber na sinubukan niya ring akitin ito ngunit hindi nagtagumpay. Ilang sandali lang ay dumating na si Darren. Binati ni Vanessa ang boss niya. Good morning, Sir Darren. Masamang tingin naman ang ipinukol ni Darren kay Vanessa. Please come in my office after 12. Yes, sir. Kahit nasa loob na ang boss ay nabigkas ni Vanessa ito. Kinabahan naman siya dahil sa masamang tingin na binigay sa kanya nito. Pakiramdam niya ay hindi tungkol sa trabaho.